Meron tayong update sa isang topic natin ng isang araw tungkol sa China, di ba? Naalala nyo si, who's this guy? Si Secretary Gibo. Si Secretary Gibo, syempre, bumira kahap no isang araw sa China nung sinabihan ng China si PBBM na ano. Basa-basa naman dyan! Basa-basa naman daw si PBBM, sabi ng China. Pero biglang sabi ng China, meet us halfway. Kahit pa halfway lang, okay na yon. Diyos ko itong mga, ano na to, Chinese Communist Party na to. But anyway, so nagsalita nga si Secretary Gibo tungkol doon nung sinabihan si PBBM ng mga ganong klaseng salitaan ng Chinese Communist Party. Ito. Defense Chief blasts China's official who insulted Marcos. Gutter talk daw. Pinagkakagawa doon ng China is gutter talk. Gutter talk daw eh. Usapang squammy. Usapang squammy daw pinagkakagawa ng China. Parang gano'n. Squammy nyo, gano'n. Defense Secretary Gibo Chodoro on Wednesday accused a Chinese Foreign Ministry official of insulting President Ferdinand Marcos Jr. during a news briefing and stooping to what he called low and gutter level talk. In a statement, Chodoro also accused spokesperson Mao Ning of spouting state-sanctioned propaganda and disinformation. Yun daw ang sinasabi. Ngayon, mga kotsero, syempre, nung 18 pa to, ayan, syempre. May update. May update dito, guys. Anong sinabi ng China? Ito sinabi ng China. Rumesback daw sila. We will fight back. We will fight back. Lalaban daw sila. Lalaban tayo. kung si Chinese Communist Party kumukuha ng tips kay Leni Robredo, forget it. Lalaban tayo. Wala, forget it kung gano'n ang nangyayari. Actually, itong balita na to, yan, kahapon lang binalita. Pero galing yan sa... So, yun, mga kotsero. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan. So, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. At kung kayo po ay kagamit nito, i-download na lang yung app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ayan sa Sendwave, sa inyong unang padala ay makakuha pa yung nakaladagan $20 free credit. Dagdag din yan sa inyo ipapadala, mga kotsero. Kaya yun, ayan, gamitin na po si Sendwave sa inyo pong mga remittance needs. Okay. Ito, sa Chinese Foreign Ministry webpage. Pero ano to, sa UK at Northern Ireland na embassy. Ito yung sinabi. Yan. Ito. Nagtanong kasi si Reuters. Sabi kasi ni Reuters, the Philippine Defense Secretary on Wednesday accused the Chinese Foreign Ministry of insulting President Marcos during a news briefing earlier this week, stooping to what he called low talk. Kayo naman. Si Reuters naman, masyado pang pinapormal, masyado pang ginandahan. Dapat ni-real talk niyo na. Dapat sinabi niyo, gutter talk. Nag-iingat din to si Reuters eh. Stooping to what he called low talk. What's your response? So, tinanong si Mao Ning. Alam niyo pag yung mga nagbaabardagulan, mga high-level people. Ganito yun eh. Ganito yun nangyayari na yun eh. Nagbabardagulan si Mao Ning tsaka si Secretary Gibo. Barda. Okay. Ito sabi. Sabi ni Mao Ning. The Taiwan question is at the core of China's core interests. Nasa gitna daw yan ng mga interest ng China.
and bears on the sentiment of the 1.4 billion Chinese people. Talaga. 1.4 billion Chinese people talaga. O kayo lang sa Chinese Communist Party. The remarks of the Philippine side seriously violate the One China principle and the joint communique of establishing diplomatic ties between China and the Philippines, which apparently, mga kotsero, nag-umpisa ang ating diplomatic tie with China noong 1975. Doon sa joint communique na yan. Yan. Apparently. Seriously goes against the Philippines' political commitments to China and blatantly interfere in China's internal affairs. Uy! Sounds familiar ba, China? Oo. Sounds familiar ba? Yung yung tawag dito? Yung interfering in another country's internal affairs. Di ba kaya hindi ginagawa niyo sa West Philippine Sea? Nakikialam kayo sa internal affairs ng bansa namin? Sabi, it is completely legitimate and necessary for China to state our solemn position. Legitimate, oo. Necessary, not really. Pero, well, siguro, let's play the devil's advocate. Assuming na it's necessary. But again, do you have to go to the level of gutter level talk? Diba? Kailangan nyo bang bumaba pa sa level ng usapang kanal? Kasi kung ikaw tatagalogin mo yung sinabi ni Secretary Gibo. Yun naman ang ibig sabihin niya eh. Yun ang ibig sabihin. Ito si China, baklang kanal to eh. Binaba sa level ng usapang kanal yung kwentuhan. 'Di ba? Kung usapang kalsada 'yan. 'Yun ang sasabihin ng ganyan ng tunog. Oo. So, ganun yung nangyari dito. Oo. So ngayon, feeling nila kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang posisyon. The One China principle is a red line as well as the bottom line. Mabigat pala to. Red line na, bottom line pa. Double emphasis. Red line na, bottom line pa. My goodness. Dagdagan pa natin ng underscore. Yung nga lang. China will never accept anyone making provocations on the Taiwan question and will resolutely fight back. Resolutely fight back. Napaalis niyo ba yung mga EDCA sites? Hindi niyo naman napaalis mga EDCA sites. Paano yan? We urge the Philippines to earnestly uphold the spirit of the joint communique of establishing diplomatic ties between China and the Philippines, adhere to the One China principle, and stop wrong words and deeds on issues relating to Taiwan. Yun. Sorry ka. Sorry ka. Iba yung direksyon ng Pilipinas ngayon eh. Ganun talaga. Oo, iba yung Pangulo nakaupo, anti-China yung nakaupo. Well, not necessarily. Hindi naman anti-China si PBBM kasi before he was elected, hindi naman niya alam yung nung hindi pa niya masyado naiintindihan yung estado ng relasyon between the China and the Philippines. Kasi syempre, hindi pa naman siya elected, hindi pa niya alam yung mga, what do you call this? Hindi pa niya alam yung mga complexities ng problema natin with China. Syempre, sinabi niya nung kampanya, friends to all, enemies to none. Well, so far, ganun pa rin naman ang posisyon natin. We are friends to everyone, but we're enemies. And we're no one's enemies. Unless, they make us their enemies like China. Pero kasi ngayon, iba na yung kwentuhan. After ma-experience ng Pilipinas ang pambubudol ng China. Sadya yun. Sinadya akong sabihin yung budol. Kasi si China nang budol sa inyo. Sa Pilipinas. Si China nang budol eh. So, paano gagawin? Matapos binudol ng China ang lahat ng Pilipino gamit ang mga salita
ni former President Rodrigo Roa Duterte, wala naman tayong napala doon sa pangbubudol ng China. We have to admit the facts, mga kotsero. Ginamit ng China si Digong. And up until today, ginagamit pa rin nila si Digong. Kaya nga magulo, di ba? Kaya nga may magulo eh. Kaya magulo ang China, ang politika natin sa Pilipinas because of that. Oo. So, yun ang sabi ng China. We will resolutely fight back. Ayun. Hindi pa dyan natatapos, mga kotsero. Meron pa silang sinabi. Mga kotsero. Ito, balita rin ito kanina ng Business Mirror. China state media lashed Philippines duplicity on South China Sea and Taiwan issue. Tayo pa rin ang bubudol, guys. Mapambudol daw ang Pilipinas, guys. Oo. Inuuto daw natin ang China. Oo. Talaga? Yan ang lulusot nyo? Yan ang ilulusot nyo sa mga citizens nyo, Chinese Communist Party. Yan ang ilulusot nyo sa kanila? Na ang Pilipinas ang bumubudol sa quote-unquote pinakamahusay na gobyerno sa buong mundo? Di ba yun ang claim ng CCP? Oo, wala makakatalo sa amin. We're the best among the rest. Ganun ang peg ng CCP. Oo, ganun. So, ibig sabihin, yung mga hamak na Pilipino na galing sa isang maliit na isla na ang tawag ay Pilipinas, nauuto kayo. Nauuto kayo ng mga Pilipino na nasa isang maliit na bansa galing na ang tawag ay Philippines. Grabe siya. Ay, nako. So, ayan. Pero nung nabasa ko to, ang sabi kasi, sa Global Times daw nakuha. Ayan, sa Global Times. So, inisip ko, puntahan ko na lang yung Global Times. May access naman ako kay Global Times eh. Ito yung article. Ayan. With duplicity, the Philippines hot-headedly positions itself as the US's cannon fodder. Uy. Parang familiar sa akin tong ganitong linyahan. Naririnig ko to sa mga pro-China vloggers. Oo. Ganon. Naririnig ko to sa kanila. So, itong sinabi. What does the Philippine want? May ganon pa. Ano bang gusto ng Pilipinas? Ano bang problema nyo, Pilipinas? Sabi. Ay, naku. Ano bang problema nyo? Ano bang problema nyo, guys? A stable, conducive environment for its peaceful development? Or to be trapped in the unpredictable game of geopolitics? Ay, may ganun drama. Sino kaya sumulat nito? Ano sino sumulat? Wala, di sinabi. Global Times lang ang sinabi. Baka Pinoy ang sumulat nito. Ito. Ayan. Recently, may panggagaslight na nagaganap. Di ba? Dito pa lang sa first paragraph pa lang eh. Merong panggagaslight na nagaganap. Yan. Yung sa mga hindi po nakakaintindi na kung ano yung gaslighting. Gaslighting po, mga kotsero, sinisisi, in simple terms, sinisisi ka sa kasalanan na ginawa laban sa'yo. Limbawa, kapag, meron kang jowa, tapos sinuntok ka ng jowa mo out of the blue, sasabihin niya sa'yo, kasalanan mo to kasi ginalit mo ako. Yun yung gaslighting. Ikaw na yung naabuso, ikaw pa yung sinisi. Ganon. Ganon ang ginagawa dito ng nitong article na to. Sabi,
Ano bang gusto ng Pilipinas? Gusto niyo naman ng katahimikan o gusto niyo ng gulo? Ayan, ganon. Sabi. Manila's duplicity has been laid bare. Recently, on Wednesday, China and the Philippines held the 8th meeting on China-Philippines bilateral consultation mechanism. Both sides agreed to enhance the sea-related communication mechanism, manage maritime conflicts and differences through friendly consultations, address maritime emergencies, particularly in the situation on the West Philippine Sea, yun yung Renai Rao, West Philippine Sea yan, and further promote practical maritime cooperation. However, on the same day, the Philippine Defense Minister Gilberto Teodoro blustered that the Philippines was planning more robust military activities with the US and its allies in the face of a more aggressive China. Totoo naman. Totoo naman. Di ba? Mali ba si Secretary Gibo? Hindi naman. Oo. Mali ba si Secretary Gibo? Hindi. Hindi naman siya mali. Tama naman yung sinabi niya. Kailangan nating magpalakas ng ating militar dahil masyadong nagiging agresibo ang China. Totoo naman. Totoo naman siya. Wala namang problema doon. 2 days earlier on Monday, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner declared that the Philippines will develop islands in the South China Sea to make them more habitable for troops. O, yun. O, ito na, pinansinan nila. Pinansinan nila yung yung tawag dito, magtatayo daw tayo ng mga isla. Oo, pinansinan nila. Tapos, ayan na nga. Tapos beneath this contradictory rhetoric, it becomes evident that there is no unified China policy within the Philippine government. Cheng Xiang Miao, director of the World Navy Research Center at the National Institute of South China Sea Studies, told the Global Times. Grabe, mga mga propagandista nila. Oh. Sila nagbobolahan eh. Significant internal disagreements on the South China Sea issue have highlighted a behavior pattern of the Philippines wants highlighted a behavior pattern of the Philippines wants it all. Uy, tayo pa raw may gusto ng lahat. Tayo pa raw may gusto nun, guys. Tayo lang daw ang gusto natin, atin lahat. Maintaining relations with China for economic interest while aggressively asserting maritime interest through provocative actions. Wow. Tigas talaga ng mga Kasi ito yung pangalawa. The duplicity in the Philippines is also evident in its stance on the Taiwan question. On the other hand, it claims to support the One China policy. On the other hand, after the Taiwan regional leadership elections, Philippine President Ferdinand Marcos referred to the new leader in Taiwan as the President-elect. Yun pala yung issue nila. Ba't daw kasi tinawag na President-elect? Totoo naman. Ano bang tawag sa nangyari sa Taiwan? Diba? Election na nangyari doon. Election na nangyari, di ba? Ano ba yung posisyon na inihalal yung tao? Presidente. O di President-elect. These contradictory statements from the Philippines create confusion, leaving uncertainty about its true intentions. Kaya tayo daw yun ng nanloloko, sabi ng China. Kasi, patuloy daw nating hinahabol lang ang ating patuloy daw tayong nanggugulo, quote unquote, sa West Philippine Sea, pero gusto raw natin ng economic ties with China. Tapos at the same time sinasabi natin na naniniwala daw tayo sa One China policy, pero binati naman ng presidente nyo yung presidente ng Taiwan na President-elect. Parang ginagawa niya lang din naman yan sa West Philippine Sea. Di ba? Sabi ng China, mag-usap tayo. Gusto lang namin maging tahimik ang West Philippine Sea. Pero ibig sabihin ng katahimikan na yon, guys, pag-aarian nila lahat. Kanila ang buong West Philippine Sea. Hello, sino ba ang may 10 dash line?
Sino ba ang may 10-dash line? Pilipinas ba? Stupid. Sino kaya nagsulat na ito? Ang daling butasin ng ano niya eh. Ang daling butasin ng article niya. Sino ba nagsulat na ito? Dito ako nagulat actually. Nung binabasa ko to, dito ako nagulat sa parte na to. Kausap daw ng Global Times ang isang eksperto. Sino yung eksperto na yan? Ana Rosario Malindog. Uy! Agoy. So, ibig sabihin, wait. So merong mga, so does this confirm na may mga Pilipino who is working actively with the Chinese to promote Chinese propaganda? Is this proof of it? Or is this a more concrete proof na ang may mga Pilipino na aktibong nakikipag-usap sa PR ng China para isulong ang kanilang mga interes? Agoy! Hey! Shucks! Ito rin sinabi ni Ana Malindog. Uy. VP for External Affairs of the Asian Century Philippine Strategic Studies Institute said in a roundtable discussion organized by Global Times. So, Global Times ang nag-organize, tapos nandun si Ana Malindog. Uy. Recently, that she does not think the US is prepared to have a head-on military collision with China in the South China Sea or even in the Taiwan Strait. That's why it chooses a proxy, and the Philippines is being used as a pawn or a proxy. Yan. Alam nyo, mga kotsero, kaya sila gumamit ng Pilipino. Take note, mga kotsero, ang audience po dito ng Global Times, hindi yung mga hindi majority, ang gusto ho nilang targetin yung na audience, hindi mga foreigners. Ang target ho nila dito, mga Chinese din, English-speaking Chinese people. So, di ko alam kung bakit ganito pa. Pero siguro, para madaling i-share, kasi nga naman, social media, pag gusto maipag-debate kung kanino-kanino, ito yung sinabi ng Pilipina, o ganyan. So, I'm thinking, kaya sila gumamit ng Pilipino tungkol dito sa issue na to. Kasi binring up kasi nila sa umpisa na maski ang mga Pilipino nagkakagulo pagdating dyan sa One China policy. Di ba binring up nila yung kanina? Sana yun? Sana yun? Binanggit nila yung kanina eh. Dito sa article na to. Ito. Beneath this contradictory rhetoric, it becomes evident that there is no unified China policy within the Philippine government. Yan. So para ma-reinforce yung ideya nun, gumamit din sila ng salita ng Pilipino. Para nga naman si reader isipin niya, kaya naman pala, eto nga Pilipino hindi siya uma-agree sa gustong gawin ng Pilipinas. Mas pabor pa sa gustong mangyari ng China. Ganun. Ganun ang tawag dyan. Tapos sabi kasi ni Ana Malindog, the US was already defeated by the Taliban in Afghanistan. Talaga? By Russia and Ukraine. Really? By the Houthis recently in the Red Sea. Parang hindi yata. Alam ko nga, binomba pa yung mga Houthis recently. Sorry Pero, first and foremost, hindi po tinalo,
although ako I don't agree na I do not agree that ang US ay dapat nasa Afghanistan in the first place. Pero hindi natalo ang US Afghanistan. Umalis sila ng kusa. 'Di ba ano pa nga, nagalit pa nga yung mga kano kay Biden kasi wala man lang daw paalala. Bigla na lang daw nag-announce ng surrender tapos pinull out lahat ng sundalo. Hindi sila natalo sa Afghanistan. At right now, hindi rin po natatalo ang Ukraine. In fact, nahihirapan na nga si Russia. Nahihirapan na nga si Russia na i-maintain yung kanyang makapag-atake. They're hoping na itong summer na darating, ito na yung ito na yung spring or summer na darating. Ito na yung moment na matatalo nila si Ukraine. They're hoping. Pero hindi pa, wala pang diyan. Wala pang decisive na panalo diyan ang Russia. Ang Houthis naman recently, ang alam ko binobomba na yung mga Houthis sa diyan sa Red Sea. So I don't think this is accurate tong sinasabi ni Malindog Uy. It is in absolutely no shape to take on China in the South China Sea. They can't afford something blowing up in an election year. Sabi ng John Pang, former Malaysian government official and senior research fellow. Okay. Perak Academy. Iba naman pala to. So iba pa yung sinabi ni Ana Malindog Uy kay John Pang. Tanapin nga natin sinabi ni Ana Malindog Uy. Bakit yun? Ito yata yun. Kailan pa to? January 17. Very, very recent. Bagong-bago. Ito siya, Ana Malindog Uy. Yan natin yung Ito yung sinabi niya. Sabi, kausap si Global Times. Ang question is this. How do you see the South China Sea situation developing in 2024? Sabi ni Malindog Uy. Hopefully the contested waters will be relatively peaceful. However, as far as the dispute between... ganyan. Nangyari. Yan. However, as far as the dispute between the Philippines and China over South China Sea is concerned, I can sense that it will continue to be challenging. Philippine Secretary of National Defense Secretary Gibo Chodoro recently stated the Philippines will continue to conduct more joint patrols with allies like US. This is expected in 2024 with plans to expand into multilateral exercises. Yan. Tapos, volatile pa rin daw, sabi ni Ana Malindog Uy. With possible tensions arising from first, joint military exercises, navigational challenges, and third, territorial disputes. Ayaw mong pagalitan yung China? Ana Malindog Uy, total na interview ka na, di ba? Andiyan ka na, sabihin mo kasi yung problema, yung totoong problema. Lagi nilang alam nyo, nakaka-insulto tong ginagawa na lang to kasi lagi nilang dinadaan sa ganito yung usapan. Na this is between China and the US. This is BS actually. Itong sinasabi nila na to. Nagkataon lang na kaalyado natin si US dito. Pero this is actually about maintaining our territorial integrity. Walang kinalaman si Amerika dito. Nagkataon lang na matagal na nating kaalyado si Amerika. At na-realize ng Marcos administration na kailangan niyang bumuo ng napakaraming alyansa para kahit konti makontrol itong si China. Tingnan nyo. Medyo nanggugulo pa ba sila? Mas takot nga ngayon ng China eh. Kaya nila ine-escalate yung mga nangyayari dyan eh. Ang dami mong kaalyado. Kaalyado mo si Australia, kaalyado mo si South Korea, kaalyado mo si Japan, kaalyado mo si sino ba to? Australia, South Korea, Japan, India.
Tapos may nabuo pa sa Canada. Tapos meron ka pang, what do you call this? Germany. Tapos meron ka pang, meron pang isang bago nakalimutan ko lang. Basta may isa pa. So dumadami yung allies ng Pilipinas pagdating sa usapin ng South China Sea. Ayun si Malindoguyo. Ito parang interesting to Okay. Ito. Ito yung masakit dito sa sinagot ni ni Malindoguy. Tungkol sa BRP Sierra Madre. What do you think is the reason behind the shift in the Philippines' attitude from making promise to deny it? Take note Loaded tong tanong Loaded tong tanong ni Global Times. Take note, si Global Times mga kotsero. Parang yan, dyaryo to ng Chinese Communist Party, ng ruling party. So ang tanong is this, tungkol dun sa BRP Sierra Madre, nahihilahin daw. Ano bang nagbago sa palagay nyo sa utak ng Chinese ng Pilipinas na nung una nag-promise tapos ngayon ayaw na. Ganun. Very loaded tong tanong na ito Parang sinasabi walang isang salita ang mga Pilipino Mas lalong pangit yung sagot ni Malindog yung sabi niya. Unlike China, there's no consistency in the Philippines. When you talk about foreign policy. Diyos ko. Galing, no? Siniraan tayo sa banyaga. The foreign policy varies significantly with changes in government and political leadership. Under the current administration, the Philippines may have taken a different standard and approach to the South China Sea dispute following a change in leadership. Obviously, under President Marcos Jr., there was a shift from promising or honoring a promise to a more assertive denial. Maski kayong mga naunang presidente, tinatanggi yan Tinanggi ni ERAP, tinanggi ni GMA. Siyempre, patay na si what's his name? Si Noynoy. Nagsalita ba si Digong tungkol dito sa promise na? Parang nagsalita yata. Sabi wala rin daw siyang alam na promise. Tapos syempre, ito ngayon, si PBBM. So, paano? Diyos ko. Nakakasilas naman. Professor Malindog, huwag naman ganyan. Huwag naman natin siraan ng Pilipinas sa kaaway. Wag na tayo makipag-usap sa kaaway. Ba't kasi ganyan? But anyway, so ngayon mga kotsero, I think we can now confirm slightly, or in a way, we can slightly see na totoo tong article ni Washington Post na nag-i-interfere ngayon si China sa ating politika. Swerte tayo, wala pa tayong eleksyon. Kasi si China nakialam sa presidential election ng Taiwan. Pero, ngayon pa lang, nag-uumpisa ng umimpluwensya si China sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng, information chaos. Yan ang nangyari. Information chaos. So, ano ibig sabihin yan? Chinese propagandists have been encouraged to amplify authentic local disputes and divisions. It is putting Taiwanese polarization on steroids, he said. Ito yung sa sitwasyon ng Taiwan. Sa Pilipinas naman ganito. Alam naman natin yung nangyayari sa social media, di ba? Pag yung vlogging community. Blogging and vlogging community. Pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Maiinit ang usapin dyan. Minsan pati simpleng joke na bakit di natin syolohin to? Masyadong binibigyan ng big deal. Napipikon. Bakit di natin syolohin ang West Philippine Sea? Galit na galit si Sas
Di ba? Mainit ang kwentuhan dyan eh. Mainit ang kwentuhan dyan. So now, at least, nakikita natin na totoo to. So si strategy number 1 ay ginagawa na din sa Pilipinas. Which now is a scary thing. Nakakatakot siya ngayon. Nakikita nyo na ba ang 2025? Malapit na ang 2025. Next year na yan. Senatorial elections yan. Tingin nyo ba may mga politiko dyan na aamin na pro-China sila? Wala. Walang aamin sa mga politiko na tatakbo sa 2025 na pro-China sila. Bakit? If I'm not mistaken, 60 to 70% ng Pilipino pabor sa ginagawa ni PBBM na pagtatanggol sa West Philippine Sea. So walang aamin dyan. Masyadong malaki yung numero na 60 to 70%. Kailangan tayo mismo ang magsiyasat. Tayo mismo ang magtatanong. Pagdating sa mga debate, pagdating sa mga interview na gagawin sa social media, sa atin naman galing. Ano po ba ang posisyon nyo sa West Philippine Sea? Ano po bang posisyon nyo sa China? Alam nyo, mga kotsero, kasi kapag ikaw ay pinondohan ng China, malaki magpondo yan. Buhay ka dyan. Malaki ang war chest mo. Pero pag kinontra mo sila, kahit sa speech, wala. Bawi lahat yun. Bawi lahat yun. Paano na lang ang funding? Paano na ang war chest pag ganun? Diba? Election war chest. Paano na lang? So, kailangan maging mapagmatsyag tayo. Kailangan sa atin manggaling yung pagmo-monitor dyan. Hindi pwede hindi pwede dito yung change topic. Yung kapag tinanong mo na, ano po bang posisyon niya sa West Philippine Sea? Pwedeng next question, hindi pwede. Kailangan sagutin mo. Kailangan sagutin mo na. Hindi na to pwede yung absent ka na lang sa debate. Tulad na nangyari last elections. Kasi alam niyo mga kotsero, yung kaya lang naman nangyari yung last elections kasi alam naman natin tatanong kay PBBM noong mga panahon na yun. Anong masasabi mo sa ginawa ng tatay mo no martial law? Paano ka makakabawi sa mga paano mo mababalik ang mga ninakaw ng tatay mo, etc., etc. Kahit alam naman natin na kapekean lang yung mga akusasyon na yun. But this is different. This is different, mga kotsero. Pag umiwas sila sa tanong ng West Philippine Sea, alam na. Alam na yan. Alam niyo ba, mga kotsero, merong isang bansa recently. Nauru ang pangalan. Maliit lang na bansa. Hanapin nyo, Nauru. Si Nauru, netong 2023, pro-Taiwan. Pro-Taiwan yun, si Nauru. Tapos, ito lang, nitong nanalo si President Lai ng Taiwan. Nitong nanalo siya, ano nangyari? Biglang pinutol ng Nauru yung kanilang diplomatic relation sa Taiwan. Bigla-bigla. Alam niyo kung bakit? Kasi pina-impeach yung Prime Minister. Hindi pala impeach. Pinapalitan yung Prime Minister na pro-Taiwan. Pinapalitan. Ang kwento, ito. Nangako daw kasi ang China na magbibigay sila ng $100 million na donasyon para sa Nauru. O, di palit leader. Yung bagong leader, pro-China. Ayan.
Galing, no? Galing. Palakpakan. Diyan ako natatakot. Malay natin. Pinopondohan na rin pala sa Pilipinas yung sinasabi nilang distab. Baka totoo pala yun at pinopondohan ng China. We don't know. Hindi natin alam. Pero kung ginawa yan ng China sa ibang bansa, hindi malayong mangyari din dito yan sa Pilipinas. Diba? Hindi malayo. So, ingat kayo. Ingat kayo sa mga mangangako. Diba? Sa magsasabi na mahal natin ang Pilipinas. Unahin natin ang Pilipinas. Pero hindi masagot ang tanong sa West Philippine Sea. Diba? Unahin natin. Mag-ingat tayo sa mga ganong sa mga ganong nangangako sa 2025 at sa 2028. Ingat tayo doon. Hindi malabong mangyari sa Pilipinas yan, mga Pilipino pa. Di ba? So, let's see. Yan natin kung ano mangyayari sa 2025 elections. Ulitin ko lang, mga kotsero, hindi sila magpapahalata. Siyempre. Hindi sila magpapahalata. Ba't sila magpapahalata? Diba? Pero, I'm pretty sure mangyayari yan. At yun yung nakakatakot. So, yun. Huwag nyo rin kalimutan, meron pang 2028 national elections. Presidential elections yun. Sa 2028 presidential election, so far, dalawa pa lang yung nakikita natin na nagpaparamdam. Or hindi naman nagpaparamdam, yung mga tao dito. Isinusulong na potentially maging Pangulo ng Pilipinas, si Raffy Tulfo tsaka si VP Sara. Wala pa bang third choice? Labas nyo na yung third choice nyo para mapagplanuhan na. Labas nyo na, guys! Hindi, wag nyo muna ilabas. Mabibira agad. Bibira agad. So, ayan mga kotsero. Okay, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jarrett YouTube channel. At paki-follow na rin tayo sa ating Facebook page, Coach Jarrett ng pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. Bye everyone. See you next time. Bye.